Atin pong pagpapatuloy mga kababayan, kapatid, mga kabarangay, nais po nating banggitin na tatama lamang po natin ang nabanggit natin kanina ng Office of the Vice President, hindi po property ng ating Vice Presidente. Because public office, whether appointed or elective, cannot be a property of the public officer. So, ang ibig lamang po sabihin kanina, na bigyan ng due process ang ating Vice Presidente sa impeachment case. Ang ibig pong sabihin, in all stages of the trial, including the impeachment case, dapat po the respondent, the Vice President in that case, should be accorded with the right to due process. Na ulit po natin, stand corrected that the office of the Vice President is not the property of the Vice President, because public office cannot be a property by the public officer, whether he is appointed or elected. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, marami po tayong naririnig na mga reaksyon both by the Senate and by the House of Representatives relative to the decision of the Supreme Court declaring unconstitutional impeachment case. Ang sabi po ng House of Representatives through their spokesperson, Attorney Princess Abante, ang ginawa daw na po ng Supreme Court ay pakikialam at hindi nila hahayaan ito. Gagamitin daw po nila ang lahat ng mga remedies upang ipaglaban ang karapatan ng taong bayan. Ang sinasabi po natin dito, ano pong legal remedies ang pwede nilang gawin? Sapagkat idineklara na po ng Supreme Court na unconstitutional ang nabanggit na impeachment case. So the most that they can do perhaps is to file for a motion for reconsideration. Pero mahirap na po yan. Sa tingin po natin, hindi po yan may grant. Una, sapagkat unanimous nga po ang decision. So, ibig sabihin, talagang pinag-isipan ito ng mga justices ng Supreme Court. Kaya malabong mabago pa ang kanilang decision. Sapagkat ang essence po ng motion for reconsideration, sinasabi mo sa korte, Your Honors, mali po ang inyong naunang decision, kaya humihingi kami ng reconsideration. Baka sakaling pwede nyo pang baguhin ang naunang decision. Sabi nga natin, this being a unanimous decision, mahirap na pong mabago yan. Pangalawa, hindi naman po sinasabi sa nabanggit na decision na wala nang pagkakataon pa na maituloy ang impeachment o magkaroon ng impeachment against Inday Sara. So the most that they can do after February 6 ay mag-refile sila ng impeachment complaint with the compliance of all the requirements as stated by the decision of the Supreme Court. So, yan po. Pero inuulit po natin, hindi porke na ang decision ngayon, sinasabi ng iba doon sa Francisco at Merceditas Gutierrez case, mali na. Ang sinasabi nga po natin, whatever the Supreme Court says on the matter is final. Sapagkat ang Supreme Court po
ang binigyan ng kapangyarihan para sabihin kung ano ang tama at mali tungkol sa saligang batas. Kaya nga po nakakalungkot na narinig din po natin ang sinabi ni Senator Tito Soto na ayon sa kanyang mga advisors na legal luminaries, pwede pa rin namang ituloy ang impeachment. Well, pwede po kung magkakaroon ng refiling. Pero yung na-dismiss na kaso ng impeachment case, hindi na po pwedeng ituloy sapagkat dismiss na nga. Unless of course magkaroon ng reconsideration on the part of the Supreme Court, which is to our minds is impossible. So, inaasahan po natin itong mga congressman, itong mga senador, hindi na po magbibigay ng mga comments na magpapagulo lamang lalo sa taong bayan. The most that they can do now is to respect the decision of the Supreme Court to avoid constitutional crisis. Naulit po natin, binabago po natin ang ating pronouncement kanina na sinasabi natin na ang office of the Vice President is the property of the Vice President. Hindi po. Public office cannot be a private property of any public officer. So, kaya po tayo ay nagkakaroon ng pagtatama sa ating naunang binanggit sapagkat baka po ma-mislead natin ang taong bayan. Muli, marami pong salamat at magandang araw po.